sa ulo ng mga nagbabagang balita. Security guard arestado matapos barilin ang ina at kapatid ng dati niyang kinakasama sa Ilocos Norte. Nakaparadang van sa Benguet General Hospital biglang nagliyab. Ilang mamimili dagsaan na sa mga tindahan ng kandila sa Baguio City. Tourism arrival sa Baguio City bahagyang bumaba dahil sa mga lindol at bagyo. At 5 bayan at lungsod sa Pangasinan kinilala bilang Most Outstanding Senior Citizen Center. Ang iniwan nitong pinsala ang pagpulusok sa kinapatayuan ng pumalik ang bilangan. Ginagamit sa Pilipinas. Mula sa News Center ng RNG Luzon, ito ang Luzon Headlines. Magandang hapon, Northern Luzon. Narito na ang mga bago at maiinit na mga balita. Patay ang isang mag-ina sa Pidig, Ilocos Norte matapos silang tambangan. Ang suspect ang dating kasintahan ng kapatid nilang babae na mayroon di umanong kinikimkim na galit sa pamilya. Kung bakit alamin sa report ni Charles Limon. Nasukol ng mga otoridad ang lalaking ito sa Barangay San Antonio, Pidig, Ilocos Norte pasado alas 2 ng hapon noong Linggo, October 26. Ang lalaki, isang 37 anyos na security guard na tubong lapas abra at mayroong hawak na kalibre 45 baril. Yan at plinag-down yung tao at tinanong kung may lisensya ba siya ng baril at sabi niya wala. And that caused us to effect a warrantless arrest for illegal possession of the firearms. Pero ang lalaki, sangkot pala sa isang insidente ng pamamaril. Ilang minuto lang matapos mahuli ang lalaki, isang insidente ng pamamaril ang inireport sa mga pulis. Dito, patay ang isang ina na may edad 55 anyos at ang anak nitong lalaki na 27 anyos na sakay ng kolong-kolong matapos silang tambangan at pagbabarilin. At ang suspect, ang lalaking naunang nahuli ng mga pulis. Dito, napagtagpi-tagpi ng mga pulis ang pangyayari. Ang victim is mag-ina at meron siyang isang anak na babae which was previously live-in partner nitong suspect. So, itong live-in yung partner niya na security guard ay naghiwalay na sila lately lang. For almost 9 years silang nagsama. Sa isinagawang malalimang investigasyon pa ng PNP, mayroon di umanong kinikimkim na galit ang suspect sa pamilya ng dati niyang kinakasama. Binibigyan na daw ng pansin ng mga victims itong bagong partner itong babae dahil lang sa hindi na nila nagugustuhan yung gawa ng live-in partner, the suspect. Isa pa sa dahilan nakita namin yung hate mismo nitong suspect sa family wherein tumulong siya na nag-improve ng bahay pero ginagamit na nung lalaki yung room at yung bahay dun sa bahay nila. That's why ganyan na lang yung galit niya dun sa family niya, nung family ng babae. Ayon pa sa PNP, sinundan daw ng suspect ang mag-inang biktima para patayin ang dati nitong kinakasama pero bigla daw nagbago ang plano ng suspect at binaril na lang ang mag-ina. 2 counts of murder at illegal possession of firearms ang isinampang kaso laban sa suspect. Charles Ticolimon, RNG News. Isang araw matapos masunog ang opisina at ilang pasilidad ng isang minahan sa Itogon, Benguet. Palaisipan pa rin sa mga otoridad kung nasaan na ang itinuturong nanunog at nag-amok na security guard.
Pagkakakilanlan ng nadiskubring sunog na bangkay, inaalam na ng mga otoridad. Ang follow-up sa report. Nagbabaga na. Nabulabog ang mga residente ng Purok Asay sa barangay Gumatdang, Itogon, Benguet noong gabi ng October 27. Isa sa mga nasunugan dito ang 65 anyos na si Tatay Herius. Hindi ko napansin na may baril. Pero yung kasama ko napansin niya na ano. Tapos sinahanap na yung kasama na pumasok sa kampo ko. Yun. Tapos bumalik sa kampo na sa baba. Tapos bumalik ulit. Kinita na tingnan doon sa likod, wala. Tapos nasan yung hindi ako alam yung binanggit ng pangalan. Yun lang ang ano ko. Hindi naman ako tinatanong. Dinanan na lang ako doon sa labas na nagtitext ako sa opisina. Tapos doon umakyat na doon sa opisina. Itinuturong sa larin ang pagkasunog ng bunkhouse na tinitirhan ni Tatay Herius at ilan pang pasilidad ng isang kumpanya ng minahan sa lugar ay ang 48 anyos na security guard. Binaril din ng suspect ang kasamahan nitong 41 anyos na security guard gamit ang service-issued firearm at kalaunay na sawi. Na according sa investigation natin, sa mga witnesses, then sa ibang mga nakakita sa nangyari, is according sa witness natin, na kasamaan din nilang security guard, andun sila sa isang tindahan na malapit sa barracks nila na nagiinuman. And according sa kanila is off-duty nila. Kaya uminom sila. Then apparently, after nung nagiinuman na sila, dumating yung isang kasamaan nila na naka-duty na pinapatawag daw sila ng suspect na tama na daw yung inuman nila para bumalik na daw sila sa barracks nila. Then nung patapos na sila sa pag-iinuman, bigla na lang nila na nakita yung suspect sa harap ng tindahan na hawak-hawak yung baril na issue ng agency. Habang inaapula ang apoy, nagsagawa ng hot pursuit operation ng PNP kung saan dumiretso ang suspect na security guard pero bigo ang mga otoridad. Habang isinasagawa ang investigasyon, isang sunog na bangkay ang nadiskubre sa nasunog na staff house. Palaisipan tuloy sa mga otoridad kung ito na nga ba ang hinahanap nilang suspect. Andun po tayo sa investigation, nagkakalap ng mga witnesses, ng mga possible evidences para ma-kompleto na po natin yung dokumento para ma-file na po natin yung pwedeng appropriate charges para sa suspect. Hindi pa rin masabi ng PNP ang motibo ng security guard habang kumukuha pa sila ng salaysay sa iba pang mga nakasaksi sa insidente. Sa taya ng BFP, umabot na sa 900,000 pesos ang iniwang danyos ng sunog. Nakalabas naman na sa paggamutan ng isang security guard na hinataw ng suspect gamit ang service-issued firearm. Vanessa Bugtong, RNG News. Bigla na lang nagliyab ang isang van habang nakaparada sa Benguet General Hospital. Ang mitya ng apoy, inaalam pa ng mga otoridad. Magbabalita Angel Arquero. Pinagtulungan apulahin ng mga gwardya ng Benguet General Hospital ang van na ito pasado alas 10 ng umaga, October 29. Ang van kasi bigla na lang nagliyab habang nakaparada sa parking area ng pagamutan. Ayon sa cash clerk ng hospital na si GP, wala raw tao sa loob ng van nang maganap ang insidente. Nung pumunta ako dito kasi mayroon ng mga naka-double park na sasakyan eh. Kaya parang, saan yung susi? Sabi niya sa akin, meron daw doon. Ay, sige. Lipat na lang natin kapag may bakante na sa park. Ayun. Kaya nung may bakante. Iniwan mo. Kumuha ko ng susi kasi may kailangan akong ayusin sa sasakyan na sa likod para makadaan yung mga papasok na sasakyan. Pagbalik nito matapos ang halos 10 minuto, nadatnan niya na ang van na nagliliyab at inaapula na ito ng kanyang mga kasama. Dahil sa paglaki ng apoy, minabuting itinawag na nila sa mga otoridad ang insidente. Agad namang rumisponde dito ang PFP La Trinidad. Mas of now pa rin, under investigation pa rin, ma'am, ano yung cause naman. Baka sa wirings, ma'am,
Pero up to ano pa naman, ma'am. Ayon sa may-ari ng sasakyan na tumanggi ng humarap sa kamera, iniwan niya daw ang susi sa gwardya dahil pupunta lang daw ito sa trading post. Pero hindi niya daw aakalain na ganito ang mangyayari sa kanyang sasakyan. Sa ngayon, kinuha na ng may-ari ang sasakyan at inaalam pa kung anong mitsa ng pagliyab ng apoy. Angel Arquero, RNG News. Matapos naman ang ilang araw na search and retrieval operation, bigo pa ring mahanap ng mga otoridad ang huling nawawalang sakay ng nahulog na truck sa Bontoc Mountain Province. 14 na natagpo ang biktima, naiuwi na sa kani-kanilang mga probinsya. Ang follow-up sa report. Matapos mahanap kahapon October 28 ang ika-4 na sakay ng nahulog na truck sa Barangay Tukokan, Bontoc Mountain Province, nagpapatuloy pa rin ang search and retrieval operation ng mga otoridad. Hindi pa rin kasi nila nahahanap si Edmond Romeo. Una nang nahanap noong October 27 ng 2 sakay at driver ng truck, habang kahapon naman natagpuan ng isa pang sakay na si Carlo Ancheta. Malaking hamon pa rin sa mga rescuers ang malakas na agos ng tubig. Nasa site po siya, nasa ground po, sa may tubig. Lumalim na talaga siya, sir, no? Yes, ma'am. Sa ikatlong araw ng paghanap, isang misang isinagawa sa pangunguna ng pamahalaang bayan ng Bontoc. Ito'y para mapabilis ang paghahanap sa huling sakay ng truck. Ongoing pa po yung isa. Ma'am, we coordinated with the nearby provinces, no? Also with the barangays of Tukukan and Salanga. Gumamit na rin sila ng boom truck para tuluyang mayangat ang truck mula sa halos 170 metrong lalim na bangin. Naiuwi na sa kanilang mga probinsya ang labi ng mga nauna nang naiahon na mga biktima. Vanessa Bugtong, RNG News. Susunod, ilang mamimili dagsaan na sa mga tindahan ng kandila sa Baguio City. Yan at iba pang balita, abangan! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Palm Grove Hot Springs and Mountain Resort. Located at Asin ng Alisan, Tuba, Benguet, rain or shine, Palm Grove is ready for you. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng 2.28 Cafe, located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. At ng Brizzle Ridge Cafe, located at Brizzle Ridge Residences Condominiums, Pacdal via ang Buklaw Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo silang i-contact sa 0906-058-4232. Limang bisita. Bago ang first birthday niya. Protection for baby. Tara-tara na mga mami. Bakuna na nana. Bakuna na na. Protection for baby. Kumpletuhin na. Every day we are ready. Bakuna na nana. Pabakuna na sa mga barangay health centers near you. Isang paalala mula sa DOH Cordillera. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green
ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan, La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Ilang araw bago ang undas, abala na ang marami sa pagbili ng mga kandilang kanilang dadalhin sa sementeryo. Bagamat dagsaan na ang mga namimili ngayon, wala pa rin daw paggalaw ng presyo ng mga kandila sa lungsod ng Baguio. Magbabalita Ron Maranan. Nakatakdang bumisita sa undas si Hilda sa puntod ng kanyang mga yumaong kamag-anak. Kaya ngayon pa lang inihahanda na niya ang mga kakailanganin nito sa pagbisita at hindi nga mawawala sa kanyang listahan ang kandila. Tuwing undas, ang kailangan po natin na para sa mga mahal natin sa buhay is kandila para mailawan natin sila at bulaklak para tanda ng pagmamahal sa kanila. Kahit wala na sila, buhay na buhay pa rin sila sa ating puso. Kaya naman maaga pa lang, minabuti na niyang bumili ng mga kandila. Medyo mura pa ng konti. Pero pag akto na, siyempre may kamahalan na. Maging si Lina, maaga na ring bumili ng mga kandilang gagamitin sa pagbisita niya sa puntod ng kanyang asawa. Pero ang kanyang binili, mga scented candles na paborito raw ng kanyang asawa noong nabubuhay pa ito. Kasi pag ganito na scented candle, parang naaalala mo siya palagi. Just like my husband. Kasi mahilig siya sa ganito. Sa bahay namin may mga scented candle din. Kaya every time na dadalaw ako, gusto ko yung may amoy. Noong Lunes, October 27, nagsimula ng magbenta ng mga bulaklak at kandila ang ilang vendor sa Perfecto Street, Baguio City. At ilang araw bago ang undas, unti-unti nang dumaragsa ang mga mamimili. Yes po, ngayon po malakas. Yung kahapon po na first start pa lang po namin, actually medyo mahina po, totally. Kasi ngayon po na malapit na din po yung undas or yung araw ng patay, mas dumadami po talaga. Dagdag pa ni Eliza, inaasahan pa nilang lalong lalakas ang bentahan sa mga susunod na araw habang papalapit ang undas. Sa kasalukuyan, naglalaro sa 50 hanggang 150 ang presyo ng mga ordinaryong kandila depende sa klase, habang nasa 50 hanggang 200 pesos ang mga scented candles. Ang mga vigil candles naman ay naglalaro sa 75 pesos hanggang 170 pesos. Naglalaro naman sa 170 pesos hanggang 200 pesos ang mga 7-day candles. Ayon sa Department of Trade and Industry Cordillera, wala naman silang nakitang pagtaas sa presyo ng mga kandila. Actually po, ito po wala pong nagbago sa presyo ng mga kandila natin. In fact, as a result of our monitoring na ginagawa ng DTI, nakita natin na within siya sa suggested retail price ng mga kandila. And as a matter of fact also, base sa monitoring natin, around kasi 33 yung items na minomonitor natin dito depending on the sizes, 33% dito mas mababa sa suggested retail price na binigay para sa mga kandila. Tiniyak din ng ahensya na walang mangyayaring pagtaas sa presyo ng mga kandila sa pagsapit ng undas. Paalala naman ng ahensya sa mga nagbebenta, we would like to remind also yung mga retailers natin na they have to ensure that they are within the suggested retail price, and nandyan po ang DTI para bantayan at i-monitor yung mga presyo ng mga kandila.
Samantala, nag-inspeksyon din si DTI Secretary Maria Cristina Aldeguer Roque at DA Secretary Francisco Chu Laurel sa Guadalupe Market at isang supermarket sa Makati ngayong araw, October 29. Ito'y para matiyak na walang pagtaas ng presyo ng kandila, bottled water at iba pang basic necessities habang papalapit ang undas. Ron Maranan, RNG News. 2 araw bago ang undas, puspusan na ang paglilinis ng mga residente sa pampublikong sementeryo sa La Trinidad, Benguet. Magbabalita Angel Arquero. Walong taon na mula nang pumanaw ang misis ng 63 anyos na si Tatay Juanito dahil sa sakit sa puso. Kaya naman ngayong araw, pinili na niyang maglinis sa puntod ng kanyang asawa bago ang undas. Kahit pumanaw na raw ang kanyang asawa, ipinapakita pa rin niya ang pagmamahal nito sa namayapang asawa sa pamamagitan ng paglilinis ng kanyang puntod. Para magandang kakuha ng mga kaluluwa, para hindi na mamumulto, gano'n. O after 31 year, ma'am. Saka yung bardina, sinisibir kami, ma'am. Yung buhay-buhay pa lang noon, yan ang pinapaalala na sa amin. Huwag ming kalimutan siya. Si Nanay Beverly naman ngayon lamang nakapaglinis ng puntod ng kanyang mga magulang. Hindi daw kasi siya nakabisita noong nakarang taon dahil sa trabaho. Busy kasi sila, ako lang talaga. Pero babalik ako bukas, pipinturahan ko na naman. Halaga pa rin sila sa atin, kahit naman nawala sila. Sa atin pa rin, sa puso natin. Kailangan natin sila maalala. Hindi porke nandito lang sila. Ilan lamang sila sa daan-daang bumisita na sa Buyagan Public Cemetery ngayong araw, October 29, para maglinis at magpintura ng mga puntod. Sa advisory kasi ng Pamahalang Bayan ng La Trinidad, hanggang sa Huwebes na lang, October 30, papayagan ang paglilinis at pagpipintura sa Buyagan Public Cemetery. Medyo madami naman pong pupunta, ma'am. Pag maglinis sila, kukuha sila ng mga, yung trash bag ba? Tapos wag silang magkalat-kalat sa mga gilid-gilid kasi pag ganun, ma'am, madaming mga kasama naman nila, sinusundod naman yung mga basura diyan. Maaari namang bumisita ang publiko sa mga pampublikong sementeryo sa October 31 hanggang November 2 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Pinaalalahanan naman ng mga otoridad ang mga bawal na gawin at dalhin sa araw ng pagbisita. Suspendido naman ang number coding sa La Trinidad pagsapit ng Biyernes, October 31 hanggang November 2. Paalala naman nila sa publiko, ipagbabawal ang pagdadala ng matatalim o matutulis na bagay, alak, sigarilyo, sound system, baraha at pintura. Ipagbabawal din ang pagpipiknik o pagluluto sa loob ng sementeryo. Angel Arquero, RNG News. Habang papalapit naman ng Disyembre, umaasa ang ilang establishmento sa Baguio City na muling dadagsang mga turista. Ito'y dahil sa nakaraan ay bumaba ang bilang ng pagdating ng mga turista sa lungsod, bunsod ng sunod-sunod na lindol. Magbabalita Ron Maranan. Ngayong Disyembre, sasampa na muli sa barko ang asawa ni Janina. Kaya naman sinusulit na ng mag-asawa ang maikling panahon na magkasama ang isa't isa. At sa pagkakataong ito, kasama nila ang kanilang anak na magbakasyon sa City of Pines. Pag yung asawa ko is on board, so every year sana meron kaming tinetreasure na memories. Parang together kasi 2 months lang yung pahinga niya dito to 3 months. So in a while, ito lang yung budgetable din. So kaya dito muna kami. Dito kami talaga para ipasyal yung anak ko. Kasi first time niya sa Baguio. So ayun, tsaka habol din namin yung klima kasi sobrang init sa Taguig. Mula London naman, dumiretso sa Baguio City sila Cheryl para ipasyal ang kanyang mga anak sa lugar kung saan ito nagkolehiyo. Mga bata kasi it's his first time to be here in the Philippines, tapos this is his second time. So every time na nagbabakasyon kami, pupunta kami ng Baguio because of the climate and activities for the kids as well. So we're aiming to go to Christmas Village, is that right? And then SM, and then this one. Ilan lamang sila sa mga turistang maaga nang bumisita sa City of Pines bago pa man sumapit ang Disyembre. At ngayong nagsimula na ang amihan season sa bansa, inaasahan ng City Tourism Office na mas marami pang bibisita sa mga susunod na buwan. Traditionally, yan naman talaga ang peak season. We have actually two
peak seasons of the year. One being the summer, particularly yung Holy Week vacations. And then second is towards Christmas. No? But every long weekend, yan din ang laging madalas, no? Matataas, expected na mas maraming tourists na aakyat. No? Of course, maximizing their stay no? With the holidays. Pero sa kabila nito, aminado sila na mayroong bahagyang pagbaba sa bilang ng mga turista sa ikatlong quarter ngayong taon. Yung lindol, very recent. No? So, hindi pa natin nakita yung effect noon. But yung very obvious is yung ano lang, I think that's the month of July. No? And yun yung napaka obvious and with actual reports no? Coming from several establishments na mababa ang arrivals. And particularly may mga reports on cancellations of arrivals. Naramdaman din ito ng Hotel and Restaurant Association of Baguio. Well, right now, no, we are starting to feel no yung arrival ng mga tourists natin because this is really the time when tourists arrive, no, the last quarter of the year. So, usually in September nararamdaman natin, but because of the several typhoons that we had no for the month of September, medyo hindi ganon karami yung tourists na dumating as compared to what was expected. Noong 2024, pumalo sa 1.9 million ang tourist arrivals sa Cordillera at umaasa ang industriya ng turismo na mapataas pa ito ngayong 2025 sa kabila ng sunod-sunod na mga sakuna. Sa hanay ng Department of Tourism, isa sa kanilang estratehiya ay ang Philippine Experience Program at Cordillera Festival of Festivals na layong mas may pakilala at mapalakas pa ang turismo sa bansa. Nandito po yung Department of Tourism, dala po natin yung ating mga Philippine Experience Delegates na nanggagaling sa iba't ibang bahagi ng mundo para patuloy po nating i-promote yung kultura natin dito sa Cordillera Administrative Region. Mahalaga ito lalo pat umabot lang sa 5.9 million na foreign tourist arrivals ang naitala ng Pilipinas noong 2024 na malayo sa target ng ahensya na 7.7 million. Pamamagitan po ng pagbigay ng kahalagahan ng ating kultura ay mapapatuloy po natin yung pag-asa ng ating bansa. Kahit anong pagsubok yung hinaharap natin, for as long as we give value, love, and pride for our culture, our Filipino spirit and strength will always prevail. Habang papalapit ang Disyembre, umaasa naman ang pamahalang lungsod ng Baguio na tataas muli ang bilang ng mga turista sa lungsod. Amin na ang nag-aabang na part of our tradition is the SLU Lantern Parade, no? After the lighting of the Christmas tree. And we also have several activities, pocket activities all around the city that will be part of our December calendar. That is one reason no, na maraming talagang gusto ring maka-experience no, ng Christmas dito sa Baguio City. Maliban dito, isa rin sa pinaghahandaan ng lungsod ay ang nalalapit na namang pagdiriwang ng Panagbenga Festival 2026. Ron Maranan, ORNG News. May kapangyarihan ba ang gobyerno na kunin ang yaman ng isang politiko kung ito ay galing sa korupsyon? Sasagutin yan ni Attorney Edgar M. Avila sa Ikaw at ang Batas. Ano ba yung authority to inquire or to freeze or to forfeit ang account ng isang tao? Meron tayong Anti-Money Laundering Act, Republic Act 9160, as amended by Republic Act numbers 9194, 10167, 10635, 10927, and 11521. At dito sa mga batas na ito ay binibigay ng authority ang Anti-Money Laundering Commission, no, or Council
to inquire, freeze, forfeit assets associated with money laundering activities or illegal transactions, investigate, monitor suspicious financial transactions, and to prevent the use of the financial system in money laundering schemes. Ang AMLA as the authority to examine bank deposits, but generally it requires a court order. Kailangan bago mag-examine ng mga bank accounts ng isang tao, kumuha muna ng court order ang AMLA from the Court of Appeals. There are, however, exceptions. Hindi kailangan ng court order if there is probable cause that the deposit or investments are involved to unlawful activities. Halimbawa, yung flood control, ghost projects. It also includes kidnapping for ransom, drug trafficking or hijacking. Meron ding terrorism financing, no? At normally, the moment it falls under the exception, mag-i-issue agad ang AMLA, ang commission ng freeze order. At ito yung tinatawag nating freezing the assets. Hindi mo mabenta, hindi mo masanla, hindi mo ma-donate, hindi mo ma-assign, hindi mo ma-waive yung mga assets mo once a freeze order has been issued. And the moment may freeze order, ang AMLA should go to the Court of Appeals para i-confirm yung freeze order. Ang freeze order sa assets ay 20 days lamang. Pero pwedeng i-extend ng Court of Appeals to 6 months. At pwede ring i-extend yung freeze order kung meron ng forfeiture proceedings initiated within the specified period. Naidagdag din yung national concern. Pag nakita nilang may connection sa national concern, again, flood control, or anomalous transactions in government, pwedeng mag-freeze order, pwedeng i-forfeit yung proceedings. And yung forfeiture proceedings will be filed before the regional trial court kung saan yung mga assets ng subject matter ng freeze order. So, of course, may mga karapatan ang aggrieved party dito na pumunta sa korte at kontrahin yung mga freeze order na ini-issue ng AMLC. Susunod, 5 bayan at lungsod sa Pangasinan kinilala bilang Most Outstanding Senior Citizen Center. Ang detalye, abangan! Bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now!
7 Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Sabay handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka. Lumit na yan, kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa Healthy Habits ko na to. Para sa Healthy Pilipinas. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Every musician remembers their first note, their first spark. Whether you're just starting out or ready for the big stage, Mozar Music has the gear to get you there. Guitars, drums, keyboards, and expert advice from people who live for music. Mozar Music, bringing music closer to your hearts. Mozar Music since 1976. Bilang pagkilala sa natatanging ambag ng mga senior citizen, idinaos noong nakaraang linggo ang Elderly Filipino Week sa lalawigan ng Pangasinan. May kwento si Val Dismaya. Isa ang mga senior citizens sa mga pinakamahalagang mamamayan na bumubuo sa isang komunidad. Kaya nitong October 22, nagtipon-tipon ng mga senior citizens mula sa iba't ibang distrito ng lalawigan sa PTDC2 sa bayan ng Lingayen upang ipagdiwang ang Elderly Filipino Week 2025. Pinangunahan ng pamahalang panlalawigan ng programa na may layuning bigyang pugay ang ambag ng mga lolo at lola sa pag-unlad ng komunidad. Ang opisina po ng ating pamutihing gobernador, through sa opisina po ng PSWD, ay huwag po kayong mabahala dahil kami po ay nakasuporta at susuporta sa inyo pong mga programa at mga pangangailangan. Iba't ibang aktibidad ang isinagawa na naghatid ng sigla at saya sa mga dumalo kasama ang Senior Citizen Association at ibang grupo ng mga nakatatanda sa lalawigan. Bahagi ng pagdiriwang ang pagbibigay ng parangal sa top 5 LGU na Most Outstanding Senior Citizen Center sa Pangasinan na nagpakita ng mahusay na serbisyo at programang nakatuon sa kapakanan ng mga nakatatanda. Kampiyon ng bayan ng Villasis, sinundan ng Urdaneta City bilang first runner-up, bayan ng Balonggao bilang second runner-up, bayan ng Basista bilang third runner-up at bayan ng Asingan bilang fourth runner-up. Kasama rin sa ginawang pagdiriwang ang pagkilala at pagbigay ng cash gift sa mga centenarians. Thank you, Governor, for giving your support that this will be sustained through our advocacy, social mobilization, networking, and linkage management. Pinatunayan ng programa na patuloy na nabibigyan ng pansin ng mga pangangailangan ng mga nakatatanda sa pamamagitan ng mga serbisyo at suportang nagmumula sa pamahalaang panlalawigan. Ang tema ng pagdiriwang ngayong taon ay Embracing Age, Living a Life with Dignity and Purpose. Valerie Dismaya, RNG News. Madalas ginagamit ang harina sa baking, pero paano nga ba ito ginagawa? Yan ang ating tutuklasin ngayon dito sa Alam Mo Ba?
Alam mo ba? Harina, isa sa mga pinakapangunahing sangkap sa buong mundo. Mula sa tinapay, pasta, cake, hanggang sa mga lutong ulam, hindi ito nawawala sa kusina. Pero bago pa ito mapunta sa ating mga mesa, dumaan muna ito sa mahabang proseso na puno ng kasaysayan at teknolohiya. Ang harina ay ginagawa sa pamamagitan ng paglilinis, paggiling at paghihiwalay ng mga butil ng trigo o iba pang halaman. Sa pamamagitan ng mga roller o batong panggiling, nabubuksan ng mga butil para mahiwalay ang tatlong bahagi nito. Ang balat na tinatawag na bran, ang starchy endosperm at ang germ na mayaman sa nutrients. Ang mga sinaunang tao, 30,000 taon na ang nakalilipas, ang unang nakatuklas ng parang ito. Mula noong ancient Egypt at Mesoamerica, ginigiling nila ang mga butil ng trigo gamit ang batong pandurog para makagawa ng harina na panghalo sa tubig at gawing tinapay. Dito nagsimula ang konsepto ng harina. Pagsapit ng Industrial Revolution, naging mas advance ang proseso. Ginamit na ang mga makina na may roller para mas mapinong gilingin ang mga butil. Gamit ang hangin o tubig, nagsulputan sa Europe ang mga windmills at water mills kung saan nakatulong ito sa pagpapabilis ng produksyon. At dito nagsimulang magkaroon ng iba't ibang uri ng harina, mula sa all-purpose, whole wheat, hanggang sa cake flour na pinaka-fine sa lahat. Ayon sa pananaliksik na isinagawa ng European Journal of Agriculture and Food Sciences, para mapabuti ang lasa ng harina, kailangang paghaluin ang bran, germ at endosperm sa iba't ibang proporsyon. Nagbibigay ito ng iba't ibang texture ng gluten. Kaya naman, ang mga gumagawa ng harina ay maingat na sinasala ang mga bahaging ito para makagawa ng tamang pinong uri na angkop sa gagawing produkto. Halimbawa, ang harina para sa tinapay ay mas buo at may mataas na gluten, habang ang sa cake naman ay mas pinong-pino at malambot ang tekstura. Sa panahon ngayon, may mga modernong milling plant na gumagamit ng teknolohiya para siguraduhing malinis at masustansya ang harina na ginagamit sa ating mga tinapay at pagkain. Sa paggamit ng ganitong makinarya, natitiyak na ang bawat butil ay walang halong dumi at dumaan sa tama at malinis na proseso. May gusto ba kayong malaman na trivia? I-comment na yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na! At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. 57 days na lang bago ang Pasko. Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.